Kailan magbabalik ang ating Panginoong Hesus? Marami ang nagsasabi na sa taong 2030 na raw magbabalik ang ating Panginoong Hesus. Dahil base sa kanilang pag-aaral, ay tumutugma ang taong ito sa prophetic messianic timeline. Actually, noon pa man ay marami na pong nagpredict kung kailan ang second coming. Pero lahat sila ay palpak dahil nasusulat na wala naman talaga ni isa mang tao ang makakaalam kung kailan magbabalik ang ating Panginoong Hesus at kung kailan magaganap ang rapture. Kaya imbis na mag-focus ka dyan, ay maging obserban ka na lamang sa mga nangyayari sa paligid. At base sa aking obserbasyon, itong nangyaring worldwide na lockdown at pagtuturok ay panimula pa lamang ng mga paghihirap na tinutukoy sa Biblia. Dahil marami pang plano ang mga elitista para sa atin sa kanilang Agenda 2030. At ang ilan sa mga ito ay ang Great Reset, World ID, CBDC, ESG, Social Credit System, Climate Lockdowns, at Smart Cities. Ang Great Reset ay ang pag-abolish sa private ownership ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya gaya sa mga bansang komunista, ang pangkaraniwang tao ay mawawala ng karapatan sa sariling pagmamay-ari at ang ating tirahan, sasakyan at mga gamit ay rerentahan na lamang natin mula sa gobyerno. Ika nga nila, you'll own nothing and be happy. Ang World ID naman ay ang pagsicentralize ng lahat ng ating digital records online. At soon ay ire-require nila ito bago natin ma-access ang ating email, social media at bank accounts for the purpose of verification na hindi tayo bots o malicious software na kayang mag-spam o manghack ng account. Ang CBDC naman o Central Bank Digital Currency ay ang pagpe-phase out ng ating physical money upang maging completely digital na at cashless ang lahat ng transactions. So once fully implemented, makakapag-buy and sell ka na lamang through face or palm recognition or through microchip implant. Ang ESG naman o Environmental, Social, and Governance ay ang patakaran ng mga elitista. Gaya ng environmental protection measures at LGBT diversity and inclusion na dapat sundin ng lahat ng mga korporasyon upang hindi bumaba ang kanilang ESG rating at upang hindi rin bumaba ang bilang ng kanilang investors. Kaya kung mapapansin nyo, ay lagi pinopromote ng mga kumpanya sa ngayon ang LGBT lifestyle. Sa social credit system naman, ang mga taong hindi masunurin sa gobyerno ay bibigyan ng mababang social credit rating. At kapag mababa ang iyong score, ay ban ka na sa mga public transport, hotels, restaurants, baging sa iyong school o trabaho. But wait, there's more. Dahil balak din po ng mga elitistang mag-implement ng permanent climate lockdown para masave kuno ang environment. Sa climate lockdown, ay ibaban nila completely ang mga sasakyang nagbubuga ng usok dahil meron itong carbon dioxide na nakakasira raw ng ozone layer. At para hindi na tayo makadagdag pa sa carbon dioxide emission, ay dapat maglakad o magbisikleta na lamang tayo. O di kaya ay mapirmi na lamang sa bahay. So kaya pala ayaw ng mga elitista sa maraming tao. Dahil mas maraming tao equals mas maraming carbon dioxide na nakakasira raw ng ozone layer. Ganyan po kamahal ng mga elitista ang Earth kaysa sa kanilang kapwa-tao. Kaya soon ay ibaban na rin nila ang pag-aalaga ng farm animals. Dahil ang ihi at dumi ng mga hayop na ito ay mayroong nitrogen gas na nakakasira rin daw ng ozone layer na siyang dahilan ng global warming. So, kung wala ng beef, pork at chicken meat, ay puro lab-grown o fake meat na lang ang ipapakain nila sa atin at mga GMO fruits and vegetables dahil mas healthy daw ito at nakakasave pa ng environment. So talagang gusto nilang kontrolin ang ating food supply. Kaya nga inuumpisa na po ni Bill Gates na bilhin ang lahat ng farmlands sa USA at baka soon ay sa buong mundo. Nag-uumpisa na rin po si Bill Gates na magtayo ng smart cities sa Amerika. At sa mga nagtatanong kung ano ba itong smart city, ayon sa Wikipedia
Ang smart city ay isang technologically modern na syudad na gumagamit ng electronic methods at sensors para mangolekta ng data. Ibig sabihin, ang mga titira sa smart city ay under 24/7 surveillance. Kaya ang lahat ng kanilang gagawin ay recorded, monitored, at controlled ng mga elitista. At yan talaga ang gusto nila. Ang kusa nating isuko ang ating privacy at personal freedom. Ang lahat ng mga ito ay target nilang maging fully implemented by the year 2030. So until then, let's see kung anong klaseng crisis na naman ang kanilang gagamitin para maloko at mapasunod ang mga tao. Kung matupad man ang mga ito by 2030, for sure ay record na po talaga ang 666 by that time. At willingly itong tatanggapin ng mga makamundong tao. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ay mahihirapan na tayong mabuhay by that time kung wala tayong tatak ng halimaw. At dahil ayaw nating sumunod, ay ituturing tayong mga rebelde o threat to society na dapat ikulong o patayin. Tunay ngang sa mundong ito ay daranas tayo ng mga kapighatian. Ngunit imbis na magreklamo tayo sa Diyos at malungkot, ay dapat po tayong magalak sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang sanglibutan. At kapag nagsimula nang mangyari ang lahat ng mga ito, ay tumingala ka at tumingin sa langit sapagkat ang ating kaligtasan ay malapit na. Matupad man o hindi ang mga ito sa taong 2030, ngayon pa lang ay seryosohin na po natin ang pagiging Kristiyano at sulitin ang bawat segundo dahil nasa mga huling araw na po talaga tayo. Samantalahin na rin po natin ang pagkakataon na walang mga lockdown upang tayo ay makapag-fellowship, magpabautismo sa tubig o di kaya ay magpakasal sa ating kalibin dahil hindi po natin masasabi ang panahon. Anytime ay pwedeng magkagera o magkapandemya muli at anytime ay pwede kang mamatay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya hindi na po ito ang panahon para mag-focus tayo sa pagpapaganda, sa pagpapayaman at sa pagliliwaliw. Dahil ang dapat na nating focus ngayon ay kung paano maliligtas ang ating kaluluwa. Dahil alam naman natin na kakaunti lamang talaga ang maliligtas. At dapat ay makasama tayo sa kakaunting iyon. At kung ang kaligtasan ay mahirap maging sa mga matuwid, paano pa kaya sa mga makasalanan at sa mga hindi kumikilala sa Diyos? Kung ang conviction sa inyo ng Holy Spirit ay tumira sa bundok at mamuhay ng hindi umaasa sa pera, ay sundin lamang po ninyo. Ngunit ang maipapayo ko lang ay huwag kayong umasa sa physical preparation lang dahil ang mas kailangan natin ay ang mag-prepare spiritually upang kahit saan man tayo datnan ng Great Tribulation ay buo pa rin ang ating pananampalataya sa Diyos to the point na nakahanda na tayong mamatay para sa ating pananampalataya. Kaya subukin natin lagi ang ating mga sarili kung tayo ba'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Nang sa gayon, tayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos na matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Tayo ang bride of Christ at bago tayo pakasalan ng ating bridegroom, ay dapat muna tayong maging holy and without blemish. So paano tayo magiging holy and without blemish kung tayo mismo ay makumundo pa rin at makalaman? At paano rin natin mahihikayat ang ibang tao na maging Christian kung hindi naman nila nakikita ang mabuting pagbabago sa atin? Oo, lahat tayo ay likas na makasalanan. Ngunit kung hindi natin lalabanan ang ating masasamang naiisip at ang mga hilig ng laman, sa impyerno talaga ang ating kapupuntahan. Makikilala natin kung sino ang totoo at kung sino ang peking Christian base sa kanilang gawa at hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sad to say, marami pa rin Kristiyano ang ganito. Busy sa pag-aaway-away, sa pagsiselos, sa pagkagalit, o sa pagkainggit sa kapwa. Mga kapatid,
Kung ganito tayo ng ganito, ay sayang lang po ang ating mga panalangin, pag-aayuno, pag-aaral ng Biblia at pag-awit ng mga papuri para sa Diyos. Hindi ba't ang utos ng Diyos sa atin ay magmahalan tayo? At kahit nga mga kaaway natin ay dapat din nating mahalin. So imbis na makipag-away tayo, ay tayo na lamang po ang mag-adjust at umunawa sa ating kapwa dahil tayong mga Kristiyano dapat ang may mas malawak na pangunawa. Sinusubok po ng Diyos ang ating mga puso kung mayroon pa itong mga kabuktutan gaya ng pride at pagiging judgmental. Kaya ang maipapayo ko lang ay wag po nating hatulan ang mga naturukan na para bang wala na silang kaligtasan. Dahil hindi porkit hindi ka naturukan ay ligtas ka na. Lalo na kung ang mga ginagawa mo naman ay hindi rin tama. Hindi ka nga nagpaturok pero nagpapeki ka naman ng boxguard, eh di nagkasala ka pa rin, kaya wala ka pa rin karapatang humusga sa iba. Hindi po sa turok nakabatay ang ating kaligtasan. Dahil ang dami rin pong mga atheist at Muslim na hindi rin nagpaturok dahil sa kanilang mga personal na dahilan. Hindi ko po sinasabing okay lang magpaturok. Ngunit kung kayo ay naturukan na, ay mag-ingat na po kayo sa mga kasunod pang turok. Lalo na sa patch type. Dahil ang patch na ito ay may maliliit na karayom na nalulusaw sa balat at nai-scan. Someday, ay magiging malinaw din po sa ating lahat kung ano ba talaga ang mark of the beast. Ngunit habang hindi pa ito completely revealed, ay sikapin nating madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan sa mata ng ating Diyos. Dahil maaaring kilala mo nga ang Diyos, ngunit ang tanong, kilala ka ba niya? At nakasulat kaya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Tandaan, sa araw ng paghuhukom, lahat tayo ay hahatulan ng ating Panginoong Hesus ayon sa ating mga gawa. Ang mga nanampalataya sa Kanya at tinalikuran ang kanilang mga kasalanan ay maliligtas at gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Habang ang mga hindi nanampalataya at nasiyahan pa sa paggawa ng masama ay paparusahan ng walang hanggan sa lawa ng apoy. Maging ang mga rebelding anghel ay kanya ring hahatulan at ipapatapon sa lawa ng apoy. At makakasama po niya tayo sa paghatol. Sapagkat tayo mismo ang mga saksi at mga biktima ng lahat ng kasamaan nilang ginawa. At para sa mga nagtatanong, iisa lamang po ang judgment seat of Christ, ang sheep and goats judgment, at ang great white throne judgment. Sa araw ng paghuhukom, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, noong tayo nabubuhay pa sa ating katawang lupa, at mangyayari ito sa kanyang muling pagparito. Sa kanyang pagbabalik, kasama ang kanyang mga anghel, siya ay uupo sa kanyang maluwalhating trono, pagkat si Kristo ay ang Panginoon ng mga patay at ng mga buhay, at dala niya ang kanyang mga gantimpala upang ibigay sa bawat tao, ayon sa kanyang ginawa. At ang mga gantimpalang iyon ay ang buhay na walang hanggan, kagalakan, katwiran, at kaluwalhatian. Sa mga nagtatanong kung literal ba o symbolic, ang mga gantimpalang korona, ang aking pong pangunawa dito ay symbolic. And someday, ay malalaman din natin ito for sure. Kaya no need na para pagtalunan pa. Ang 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15 ay hindi po tungkol sa loss of rewards ng mga maliligtas. Dahil kung babasahin nyo ang buong chapter, ang context po ng verses na ito ay patungkol sa mga nangangaral ng ebanghelyo. Ika nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Si Pablo ang nagtanim, dahil siya ang isa sa mga apostol na nagtatag ng pundasyon. Ngunit dahil siya ay wala na, ay ibang mangangaral naman ang nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali. At sa dami na ng magkakasalunghat na turo, darating ang araw na kusang mahahayag kung sinong mangangaral ang totoo at kung sino ang bulaan. Sapagkat ang mga katuruan ng totoong mangangaral ay mananatili sa kabila ng apoy na sumisimbolo sa mga pagsubok. Dahil ang mga ito ay may kukumpara sa ginto, pilak o mahalagang bato na hindi kayang tupukin ng apoy. At ang mangangaral na ito ay gagantimpalaan ng Diyos. Ngunit kung ang isang mangangaral ay bulaan, ang kanyang mga turo ay tutupukin ng apoy. Dahil ang mga ito ay parang mga kahoy, damo,
o dayami lamang. At dahil dito, siya ay daranas ng kawalan o ng kapinsalaan. Dahil mahahayag sa lahat na siya ay bulaan, ngunit siya ay maliligtas pa rin sa pamamagitan ng apoy. Or in other words, siya ay may pag-asa pa ring maligtas kung mapagtatagumpayan niya ang mga pagsubok ng Diyos. Patungkol naman po sa millennium, ay panoorin nyo na lamang po ang aking hiwalay na video tungkol dito. Para din naman sa mga nagtatanong kung nabubura ba o hindi ang mga pangalan sa Book of Life, ang sagot ay oo. At ito ang mga verses na nagpapatunay dito. Sa aking pangunawa, once na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas at tayo ay naging kanyang tagasunod, ay dun po may susulat ang ating pangalan sa Book of Life. Ngunit kung tayo ay magiging reprobate at hindi natin mapagtatagumpay ng sanlibutan, o di kaya ay mag-aalis tayo ng anumang mula sa aklat ng propesiya, ay dun na po mabubura ang ating pangalan sa Book of Life. At paano natin mapagtatagumpayan ang sanlibutan? Manampalataya tayo na si Jesus ang anak ng Diyos at magpatuloy tayo sa kanyang gawain hanggang sa wakas. Sa makatuwid, ang pag-blot out ng pangalan sa Book of Life ay para lamang sa Christians na nag-completely backslide dahil ang mga pangalan ng unbelievers ay never naman naisulat sa Book of Life in the first place. In fact, ang pahayag ng Panginoong Hesus sa Revelation chapter 3 verse 5 ay para sa Church of Sardis na mga Kristiyano rin kagaya natin. Ngunit hindi naman ganap sa paningin ng Diyos ang kanilang mga gawa. At ito ang dahilan kung bakit binalaan sila ng Panginoong Hesus na kung hindi sila magsisisi at kung hindi nila mapagtatagumpay ng sanlibutan, ay buburahin niya ang kanilang mga pangalan sa Book of Life. Siguro ay naiisip mo, kung alam naman ng Diyos kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi, bakit pa niya isusulat ang pangalan sa Book of Life kung buburahin niya lang din pala ito? Ang sagot dito ay simple lang. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay nakatala sa mga aklat sa langit at may record po ang Diyos kung sino-sino ang mga naging Kristiyano at kung sino-sino rin ang mga nag-completely backslide. Kaya paano magiging fair and impartial ang judgment ng Diyos kung wala namang siyang record ng lahat ng ating mga ginawa? Kaya I'm sorry to disappoint you, but hindi po totoo ang once saved, always saved. At meron na po akong hiwalay na video na mag-i-explain about dyan in detail. At bago ko makalimutan, kung i-check natin sa Strong's Concordance, ang Revelation chapter 22 verse 19 ay Book of Life po talaga ang original na Greek word dito, hindi Tree of Life. Kaya maging careful kayo sa mga preacher na nagtuturo ng once saved, always saved. Dahil darating din ang araw na susubukin ito sa apoy at paniguradong ito ay matutupok. Dahil kasi sa bilip na ito ay nagiging kampante ang mga Kristiyano at bumabalik sa kamunduhan. Napakabuti po ng ating Diyos, mga kapatid, at sa mga nagdaang panahon ay pinalampas niya ang di pagkilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos na niya sa lahat ng tao na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi ka pa rin maniniwalang siya ay Diyos, ay mamamatay ka talaga sa iyong mga kasalanan. Maraming salamat sa panonood at God bless you.